nga pala si Tomas. Kasalukuyang 20 anyos nang sinusulat ang kwento na ito. Ako isang ampon, palipat-lipat ng pamilya. Sabi ng iba, mas magandang may pamilya ka na masasandalan o di kaya giginhawa ang buhay mo. Ngunit ibang klase na buhay ang kinahinahantungan ko. Noong araw na inampun nila ako, ay siya ring araw na lumabas ang kanilang tunay na kulay. Natanging mga salitang opo na lang ang lumalabas sa aking bibig. Pinilit nila akong gawin ng mga bagay na para akong bagong katulong. Inisip ko na lamang iyon na utang na loob sa kanila dahil sa pagampon nila sa akin. Ngunit, makalipas ang 6 na buwan, inutusan na nila ako lagi na magpakain ng mga baboy na para bang di ako kasapi ng pamilya. Masangsang, maputik at mainit. Tiniis ko ito para sa kanila. Umabot na ang 2 taon, mga bagay na tiniis ko upang magkaroon ng isang mapayapang pamilya. Di ko matanggap ang paghihirap na dinulot nila sa akin. Hanggang sa isang gabi, di ko na natis ang lahat. Nagising sa sariling tinig na nagsasabing, di ko na to kaya. Ayoko na dito. Umalis ako, kinalaunan, at hindi na ako lumingon o bumalik pa man. Hirap sa buhay, kumukulong tiyan, at pagod sa kakalakad. Di makahanap ng paraan upang mabuhay sa malilim na lansangan. Galit lamang ang aking nararamdaman sa mga pagmamalupit na aking naranasan. Hanggang sa di mo inaakala, binuksan mo na pala ang pinto. Ang pinto ng kadiliman. Hindi ko ginustong ang ganitong buhay. Hindi ko ginustong mangyari iyon. Pero may level ng pananagutan ang bawat hakbang ko sa dilim. Dilim na nagpabagsak sa akin. At ngayon kriminal na ang tawag nila sa akin. Ako'y hindi nakagaya ng batang una nilang nakilala. Nawala ng landas, naging palaboy, at napahiwalay sa realidad. Ako'y isang bilanggong na nakakulong ng 12 taon. Na may kasong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000. Mahal na mundo, kung may natitira pa sa'yo na liwanag, sana'y marinig mo ang boses ko. Ako'y lumaki sa tingin ng ibang tao na kung minsan ay pera lang ang halaga. Ako'y iniwan para gawing tampulan ng kahihiyan, pinagsamantalahan para ikabenepisyo nila. Hindi kita sinisisi. Hindi rin ako nagtatanggi. Pinipili ko lang sabihin ang totoo. Nasaktan ako. Pinilit nila akong maging bata, pero lumaki ako sa takot. Lumaki ako sa gutom. Lumaki ako sa init ng aspalto at lamig ng pangungulila. Ngunit sa loob ng mga bakal na ito, natutunan kong tumingin sa salamin at makita ang batang natatakot pa rin humingi ng tawad. Hindi sapat ang salita, pero sisimulan ko sa pagtanggap sa mga parusa dahil sa mga nagawa ko at pagbabago tungo sa aking kinabukasan pag ako'y nakalaya na. Kung may manghuhusga man sa akin, ayos lang. Pero sana may nakarinig din sa aking kwento at mabigyang linaw ang buhay ng mga karamihan bago pa mawalan sa landas na tinahak.
go.